So, hey guys! Welcome back to my channel. So, if you notice na ang aking latest vlog is uploaded and ito pa yung aking damit kasi it's same shoot lang naman. Nag-shoot lang naman ako guys kapag may time or may naiisip man akong i-upload. So, ayun. So, sana guys narinig nyo na ako because na ako ulit ng earphones kasi may nag-comment na hindi daw masyado narinig yung boses ko kasi ginagamit ko yung earbuds ko noon and I thought na pwede siya. So, kapag may budget, bibili na lang siguro talaga yung mic. So, ito lang muna ang naisip ko yung ma-mic ko yung aking earphones. So, ang topic natin today guys about sa paano mo malalaman kapag may sakit ang aso. Ayun, ang sasabihin ko guys is based on my experience lang naman dahil I experience po kasi na namatay ng ilan ba ulit? 4. Ayun, 4 na dogs and sunod-sunod po silang namatay nun and gusto ko i-share sa inyo guys yung experience ko or yung parang diba, parang na wait lang guys, isipin ko lang kung paano ko parang na-notice na iba na yung behavior nila, ganon, or yung parang changes ba na ba't sila nagkaganyan ng bigla or something na parang iba na, ganon, parang panic ka diba as a pet owner. Responsibility mo na alagaan sila, tapos kapag may sakit sila is syempre mo yung kailangan nila kasi nag-alaga ka it means parang anak mo na din sila, ganun, parang it's part of your family now na kailangan kapag may ganyan dapat may gagawin ka kasi hindi naman porket hayop sila is talagang tuturingin mo na talaga silang talagang hayop na nandyan lang sa labas or parang hindi na pinapakain kasi nag-alaga ka lang ng aso or pusa para may bantay sa bahay mo or parang takutin lang yung yung magnanako or something. Hindi yun ganun guys, no? Kasi ang pag-aalaga ay it's responsibility at hindi sila parang laruan lang na nasa labas tapos dahil nga may something na parang parang may mali ginawa yung pet mo is hindi mo na sila aalagaan. So, ang ko sa inyo guys, ang advice ko sa inyo bago to mag-start talaga is don't guys, wag kayong mag-a-adapt or wag kayong mag-aalaga kung yung sa part nyo is hindi nyo talaga kaya silang alagaan because a lot na talagang maraming nagsasuffer not because lang dahil sa mga amo nila, dahil sa mga nag-aalaga sa kanila kasi hindi naman sila masasaktan or hindi naman sila siguro parang hindi naman sila lalaya sa inyo kung wala kayong ginawang kasalanan. So treat them as your family, treat them as your anak na ganun, as a daughter or son, ganyan, because alam nyo yun, yung mga hayop na nasa atin or kahit nakikita natin sa lansangan, yung mga street dogs or street cats, masungit man sila or hindi, they need love and care as like humans. So diba, we need love, care, and the food, ganyan, as what they need naman. So ayun. So guys, start na natin. So ayun, dami kong dada ulit. So ayun, signs ng pag yung aso nyo like parang nagkakasakit na ganun or something na different na hindi na kagaya dati sa ganyan or sa ganyan. Kapag ito guys isa sa mga signs na yung aso ko nung tuta pa siya is nagtatai siya guys ng dugo. Ayun, di ba alam naman natin guys ang mga poops or mga tae ba ganun is normal, di ba? Pero kapag yung aso nyo o pusa ninyo ay biglang nagtatain ng dugo,
So, signs yun guys na may something wrong sa stomach nila or may something na sakit na ng malala. Lalo na kapag masangsang yung amoy, lalo na kapag madami, yung every time ba na may nagaanong poop sa paligid ninyo na, alam mo yun, na may dugo, it means guys na dalhin nyo na ang alaga nyo sa veterinarian. So, tanungin nyo lang dun guys sa veterinarian about sa kanyang condition and paliwanag nyo kung kailan nag-start, kailan mo naman na-notice na bigla siya nagganon or na biglang behavior, ganon guys, explain nyo sa veterinarian para mabigay niya agad ang tulong para sa inyong alaga. So, ayun. So, yung number 2 naman na signs, kapag kamot sila ng kamot sa mata. So, ayun. Kapag kamot sila ng kamot sa mata, lalo na kapag nagmumuta, alam mo yun, yung nagmumuta, kagaya pag gising mo sa umaga, diba, punong-puno ng muta, ganun. Ibig sabihin, guys, something wrong na din doon kasi ang pagmumuta ng aso is hindi naman sobra, diba? Ang sinasabi ko sa pagmumuta ng asong sobra is yung talagang, alam mo, hindi mo na parang nagiging koreano na yung mata ng aso mo. And guys, may problem na yun sa mata niya. So, not all guys, no, kapag nagkaano na lang nagmumuta yung ng alaga nyo is ano na yun, parang sinasabing sore eyes, ganyan. Hindi guys, meron pa ring ibang about sa pagmumuta. Maraming types yan ng pagmumuta. So, kapag na-notice ninyo na yung dating pagmumuta niya is hindi naman gagaya dati, dalhin nyo na agad sa veterinarian. Kasi it's better early, diba, than late na kapag saka mo lang dadalhin yung alaga mo pag malala na, diba? Tapos, mamaya tas pag kunyari nawala na, magsisisi ka na, ayun, nawala na. So, ayun. Wag yung i-repeat yung kagaya sa akin na, sa akin kasi dati, na notice ko lang nung malala na. Kasi, dahil sa first time ko nga, ang mga aso ko is bigla sila nagkasakit. Dahil sa first time ko doon, hindi ko agad sila na salba. So, kahit dinala ko sila guys sa veterinarian, pinagamot ko, pina-hospital ba, ganun, hindi na nila kinaya kasi late na. So, advice ko sa inyo guys, kapag mananotice lang talaga kayong kakaiba sa inyong hayop, it's the best way talaga na pumunta lang kayo sa veterinarian than sa mga napapanood nyo sa ibang YouTube na herbal, ganito ang gagawin, ganito. Because guys, case to case basis nila yon. And your thing or your dog or a cat is different than sa mga naranasan nila. So, mas maganda kapag mag-consult na lang kayo sa veterinarian, public man yan, or private, at least nalaman ninyo yung dahilan kaysa magsasayang kayo ng oras na bibili kayo ng ganito na napulot nyo sa online, tas hindi gagana, mas lalong masasaktan ng hayop mo, yung hayop na inalagaan mo. So, it's better na pumunta ka na lang sa veterinarian at mag-ask, dalhin mo yung alaga mo para magamot agad. Kasi it's hard to lose, alam mo yun, ang hirap talaga mawalan ng alaga. So, mas maganda kapag manood kayo ng mga, saka na lang kayo manood guys ng mga tutorial na kung paano mawalan ganyan-ganyan kapag nalaman nyo na yung sakit. Or, mas maganda, wag nyo na lang sundin yung sinasabi nung nag-YouTube or nag-tutorial. Makinig na lang kayo sa doktor nyo. Makinig na lang kayo sa doktor ng alaga nyo. Kaysa naman, susundin yung tutorial na yun sa mga online, pero hindi naman gagaling. So, mas maganda na dalhin nyo na lang agad ang yung alaga sa veterinarian. So, yung last naman na notice nyo is kapag di na sila kumakain, pag hindi na sila umiinom, matamlay na sila, kapag na-notice ninyo, kapag, alam mo yun, iba na talaga sa dati na yung malusog, biglang pumapayat, biglang nagtatai, biglang
Mas maganda guys talaga, dalhin nyo sila sa veterinarian para matapos na ang problema sa kakaisip. Because guys, ang hirap magsisi sa huli, so it's better na mas maaga kaysa yung oo nga naagapan mo nung nasa kalagitnaan na, kaso palate ka na, nadadalhin mo na yung alaga mo sa veterinarian. So mas maganda guys na yung alaga ninyo is maaga pa lang, dalhin nyo na agad sa veterinarian. Ayun, para masagip ninyo at makasama nyo habang buhay or ilang years ang alaga ninyo. So, ayun guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe to my channel and sana may natutunan kayo, and just comment below kapag may suggestion kayo about sa mga alaga ninyo and tanong ganyan. So, that's it guys. Thank you for watching. Don't forget to subscribe to my channel. Bye!